So, ayun, welcome ulit dun sa tutorial natin. So, meron ulit akong project dito na gagawa natin ng ah, tutorial galing dun sa load inputs natin. Tapos, ita-transfer natin dun sa STAAD. So, start na natin. So, ito yung homepage nung Excel natin. So, ito yung natin, project name, location, tapos prepared by, tapos yung date ng ginawa. So, ito yung natin, uh, design criteria. Ito. So, start natin siya sa project details. So, dito nakalagay yung mga story levels, saka yung regarding dun sa trust natin. So, sa story levels, yung putting to ground floor natin is 1.5 meters. Then yung ground floor to second floor is 3.15 meters. Then second floor to roof beam 2.8 meters. Then yung sa roof to roof apex natin, which is yung height ng natin ng pinaka truss is 0.72 meters. So total niya is 8.17 meters. Then sa roof mean height naman natin, dito nakukuha siya is doon sa summation ng natin. Kung galing siya sa ground floor level up to kung saan siya. So, yun nga, yung half ng apex natin ng roof. Then, dito sa truss overhang, so hindi ko na siya nilagay. So, ang inano lang natin is yung truss base. Tinotal na natin siya. So, total truss base is 8.85. Tapos, truss height natin is 0.72. Then, yung roof slope natin is 4.64. So, sa purlin spacing naman yung 0.6 meters. Then, sa truss spacing is 1.1 meters. So, next natin is sa structure category. So, sa structure category, ito naman, naka-connect siya doon sa loadings natin. So, doon natin siya i-edit para lumitaw dito. So, base dito is standard occupancy structure siya. So, ito lang naman yung reference. So, since residential to, so sa standard lang tayo. So, project location. So, dito lang yung mga ine-edit natin. Ito lang. Yung location. Dito natin siya tinatype. Tapos, yung zone, itong earthquake sa wind na to, naka-connect ulit siya doon sa loadings. So, base dito is zone 4 tayo. Then, sa wind is zone 2. So, itong mga, data na to is, nakuha lang natin ito. Katulad nito, nakuha natin tong data na to sa uh, ni Pillbox sa tawag the fault finder niya, sa fault finder. So sa hazard hunter, so dito natin kinuha yung sa wind. So base dito is 220 kph. So next natin sa loadings. So dito na natin nakalagay yung structure story level. So ito nakakonect siya dun sa project details. Then ito, magagamit natin to doon sa STAAD pag nagano tayo ng floor diaphragm para doon sa rigid. Tapos
Structural members property natin yung pangalawa. So, ito, hindi naman siya nakakonect dito. So, pang ano lang siya, pang mailagay lang natin yung mga member sizes. So, initial data. Then ito, sa compressive strength daw natin is 21 megapascal. So, i-input natin sa STAAD yan. Tapos, main yield strength for 15 para sa mga main bars. So, secondary bars is 275, which is yung stirrups at lateral ties. Tapos, structural steel yield strength is 248 megapascal. So, ito yung mga dito gagamitin natin siya sa members ng truss tsaka ng purlins. So, load analysis design parameters natin. Sa dead load, so self weight is 24 kN per cubic meter. So, sa member load natin, para sa sa mga walls to, lowest floor wall natin is yung sa exterior. So, dito, ito yung mga drop down natin. So, sa grouting spacing, so kadalasan namang ginagamit is full. So, pero pwede kayong pumili dyan kung alin yung applicable sa project. So, dito is full. So, HB thickness, so since exterior, so 150 mm yung gagamitin natin. So, pero depende pa rin sa project nyo kung ano yung gagamitin nyo. So, dito is 150. Tapos, grout density, so depende pa rin sa project nyo kung ano yung applicable. So, dito is 16.5. So, makakalculate yung CHB wall load. Then, sa plaster naman, so 0.24 base NSCP. Then, pipili lang tayo kung ilang phases yung a-applyan. So, since dito is dalawang phase yung natin, a-applyan. So, dalawa. So, makukuha natin yung total plaster load. So, 0.48. Ngayon, i-add natin yung dalawa, yung total plaster load tsaka yung CHB wall load. So, 3.11. So, dito na sa first level lang, since lowest floor. So, yun nga yung ground floor natin. So, ang height natin is 3.15. Tapos, yung beam depth, ilalagay natin dyan. So, makukuha nating member load para sa exterior wall floor natin is 8.09. Tapos, sa lowest floor, so sa interior pa rin, sa interior naman to. So, same process pa rin. Mababago lang is ito, sa thickness ng wall kasi interior na to. So, 100 na siya. 100 mm. So, makukuha natin is 2.98. So, iano lang natin sa height uli, tsaka sa beam depth. So, makukuha natin 7.75 kN per meter. So, okay na tayo sa ground floor. So, hanggang second floor lang naman to. So, ang ano lang natin is yung second floor level lang. So, same pa rin naman since exterior to. So, 150 yung size natin. Then, ayun, 2.8 yung height. Tapos, beam. Tapos, ito na. Makukuha na natin yung member load nun. 7 kN per meter. Since wala nang ibang level, so, ignore na natin to. Pag merong ibang floor level, since kagaya ng kunyari, nadagdagan siya ng 2 floors pa, hanggang 5th floor siya, mga ganun. Add na lang kayo dito. So, ito naman din naman siya connected kasi sa ano. So, gagawa niya lang siya ng siguro formula lang ulit. Same lang dito. Ngayon, sa ano naman tayo, upper floor interior. So, magiging 100 mm lang yung thickness ng CHB wall.
Yan, tapos, so makukuha na natin yung member load. So, 6.71. So, ganun din. Add lang kayo kung mas mataas pa sa 2 floors. Then parapet wall. So, ganun pa rin naman to. Pero dito sa project na to, wala tayong parapet wall. Saka steel railing wala din dito. Then, sa floor load, so ang slab thickness natin is 0.15. Then, makuha ang load, ano niya, slab load is 3.6. Sa floor finish, ang napili dito is solid flat tile on 25 mm mortar base, so 1.1 kPa. Floor coverings, so none, wala tayong floor coverings. So ceiling system, suspended steel channel system ang napili dito. Then 0.1 yung load niya. Then ceiling finish, gypsum board per mm thickness yung napili dito. Then yung load niya is 0.01. Yung waterproof membrane niya is liquid applied. So 0.05. Ayan yung dito naman sa mechanical, electrical, plumbing. So 0.15. So depende sa project nyo kung ano yung gagamitin niya dito. So interior partition. So wala ko nilagay since meron naman tayong interior wall na in-apply. Furniture is 0.20 kPa. So ang total nito is 5.21. So pag-add nyo lang yung mga yan para makuha tong total floor load. So i-input natin sa study mamaya. So sa roof naman tayo. Sa roof is ang truss spacing is 1.1 meter, 1.1. So ito medyo mali pala to. Meter pala dapat. So ayan, 1.1 meter, then 0.6 yung ano natin, yung purlin spacing. Tapos sa roof sheet natin is 0.19. So depende sa ano, kasi itong roof sheet dito ay long span. Tapos mag-auto calculate na yan. So sa purlins, ito yung magiging mga i-apply nating member load. Roof, yung application ng yung effect ng roof sheet sa purlins. So 0.11. Papakita ko na lang mamaya kung saan siya na-apply. Then for trusses naman, so roof sheet ulit, effect ng roof sheet. So 0.21. Purlins weight, so makukuha pa lang ito mamaya. So ceiling paano finish. So yun, ita-times lang natin siya sa 0.15. Sa truss spacing. So makukuha na natin yung sa MEP. So ayan yung mga para sa 4 trusses. So next itong sa roof framing. So i-explain ko na lang siguro mamaya. Pero papahapiyawan na lang natin. Kasi itong purlins tsaka yung truss, kailangan pa natin itong i-design sa STAAD para makuha natin itong weight. So dito, since yung ano, ito pwede na itong so given to kung sa length ng purlins. So based dito sa ano natin is 7.7 yung length ng purlins natin. So kasi pag nakuha na natin yung weight tsaka yung weight ng purlins tsaka ng truss, so makukuha na natin yung total roof framing load. So dito yan kasi pupunta. So para makalculate tong total roof load natin.
So, dito naman sa roof beam load calculation. So, ito kasi para sa frame na to. So, ito, explain ko na lang siguro ngayon para ano siya. So, ito kasi yung itsura ng frame natin doon. So, yung ano kasi natin, maglagay ako ng shape. Ayan. So, yung purlins kasi yung ano kasi natin, truss natin, ganito kasi yung itsura niya. Ganyan kasi yung application niya. Sabihin natin ganyan yung itsura niya. Example lang naman to. Yan. Example lang na ganyan yung itsura, yung ano natin. So, yung space, yung diyan kasi nakalatag yung ano natin. So, maglagay na rin pala ako ng ito ibang kulay. Yan. Ito yung papadala ng mama mo. Bali, ganito yung ano natin, yung example natin. Bali sa inner, dalawa yung nasa inner 1 tsaka inner 2. So sa inner, ito yung mga nasa loob na beams. So 2.33 yung distance niya. Ayan, itong nasa outer is 2.47. So yung dito 2.47. So ito 2.47 tsaka sa inner to 2.47 tsaka 2.33. So ito yan yung beam na to. Then itong 2. Yung inner 2, ito naman yan. Inner 2 2.33 tsaka 2.8. Yun kinakarry niya. Then sa outer 1 tsaka outer 2. So isa lang yung kinakarry niya, yung 2.47 tsaka tong 2.8. Yan. So yan yung makukuha natin. As design na natin per list tsaka yung truss. Then sa live load naman, so ito, pipili lang kayo dito kung saan applicable yung project. Yan. So since residential lang tayo, yan lang yung mga applicable dun. So hindi naman lahat na nandito sa residential is kukunin natin. So kung ano lang yung applicable dun sa structure. So ang makuha lang natin is basic floor area, exterior balconies,
So, yung deck saka yung storage, di na natin yan isasama. Since, wala naman tayong deck saka storage. So, yan lang makukuha natin. Yung restroom, nakahiwalay siya. So, ito yan, restroom. So, ilagay nyo lang dito yung value niya. So, balik lang ulit natin doon sa residential. Ayan. Ito yung mga ilalagay nating live load para sa floor. So, ito naman yung sa roof. Since trust naman to, so yung deck, i-ignore na natin yan. So, ganun din dito. So, since nandito na nga, may value na naman 2.6 para sa roof beam load. So, ganun din. Kung ano yung value ng length 1 tsaka length 2. So, yun na yung ilalagay natin dito. So, yun. Ito na yung magiging value niya. So, sa seismic load parameters. So, since standard occupancy, ito yung sinasabi ko kanina na nakakonect siya doon sa project category. Ito sa structure category. So, yan, pili lang kayo dito kung saan siya applicable, kung anong occupancy category niya. So, ilagay niya lang dyan. Since standard occupancy lang tayo, so ayan. So, value niya is 1. So, auto-calculation na siya. So, dito, pili lang kayo kung anong soil profile nyo. So, since ito yung base dito sa project na to, SD, or yung number 4. So, steep soil. So, since nasa zone 4 tayo, so ito nga, 4. Then, seismic source type A. So, yan, pwede kayong pumili ulit dyan. So, anong kung B, C, automatic na yun. So, dito naman sa moment resisting, natin. So, pipili lang kayo kung anong framing nyo. So, dito sa akin is moment resisting frame system phase 1. So, makukuha nyo is 8.5. So, dito naman sa natin, nearest fault distance in kilometers. So, dito natin siya nakuha sa fault finder. So, 14.8. 14.8. So, auto-calculated na yan. Makukuha nyo na yung NA tsaka NB. Then, yung 7.45. So, dito yan. Ito. Bali kasi ang total height ng natin is from footing to roof beam. Yun lang yung kasi sa frame lang tayo. So, ayan, 7.45. Ngayon, sa structure period is ito, CT. 0.0731 since concrete frame tayo. Makuha natin na time is 0.3296. Then sa wind load parameters naman natin. So ito nakuha ulit natin sa Hunter Hazard. Hazard Hunter. So yan din yan nakuha yung 220. Then yun nga, kung ano yung importance factor dito sa seismic, yun din yung sa wind load. So wind load. Then yung exposure is E. Exposure E is B. Letter ano siya sa type B. So urban and sa suburban areas. Ayan, pag kinilik natin tong seismic wind checker natin. So dito siya pupunta sa Hazard Hunter. So yung area kasi natin is
Anong ano yan. So, hanapin muna natin sa Google Maps yan. Sa Amaya, ang ano kasi natin, ang location kasi natin sa Amaya. Amaya Escapes, General Trias. So, pagka chinik kasi natin siya sa direction, so, ayan. Dito daw siya, sa area na to. So, ang pinagbasihan ko kasing area, eto, Pasong Kamachile 2, yung area na to. So, punta tayo dito. Kamachile. Ayan. So, nasan ba yung, nasan na yung area na yun? Pasong Kamachile. Ayan. So, check natin yung, so, nandito siya. So, click lang natin yan. So, magka-calculating siya. Medyo matagal lang. Ulitin natin. Medyo matagal. Medyo tumagal. Mabilis lang ito eh. Dito rin natin yan. Refresh. Pasong Kamachile. Nagtatagal siya ngayon. May problem yata yung site. Gatas. Gatas. Medyo nagtatagal siya. Hindi. Nagtatagal tayo dito. So, basta ganun. Click nyo lang siya. So, mag-ano siya. Mag-create yan ng assessment. So, may da-download lang kayo dito. Sa gilid. So, ito yung makukuha nyo. Ito. So, nilagay ko lang yung link dito. So, pagka yung ano, kinilik nyo yung sinasabi ko kanina. Ito yung lalabas sa kanya. Nagtatagal din. Bakit kaya? May problem yata yung site. Pakita ko na lang sa inyo yung ano. So, ito yung report na yun. Yung lalabas dun. Ayan. So, pwede nyo siya ilagay sa ano. Sa report. Ayan. Seismic hazard assessment. Yan yung lalabas dun. So, ayan. Hindi ko mapakita kasi nagla-loading. So, baka may problema yung site.
So, alternative nun, pwede naman yung ano, dito nyo check. So, sa akin kasi alam ko, ano na rin ako dito. Nag-exceed na rin ako. So, ayan. So, siya lang dito yung area. Meron na rin tong ano, wind tsaka seismic. So, siya lang area dito. Tapos ano tayo? Categories 3 to 5 tayo. Kasi since yung ano natin, category natin is 4. So, check nyo lang dyan. Makuha nyo yung wind tsaka yung seismic. Then, yan. Tapos na tayo sa ano, sa loadings. So, next natin. Dead load. So, ito yung mga reference. Sa live load, ito rin yung reference natin. So, seismic. Ito rin yung reference. So, meron siyang, ano dito, interpolation, linear interpolation. Para sana to sa NA tsaka NB. Pero, in-auto-calculate ko na siya dun sa ano eh. So, kumbaga may formula na. So, kung ano, pwede nyo i-manual dito. Slab design. So, ito pang ano to, pang determine ng two-way tsaka one-way. Mahalaga to eh. Pagka yung ano, pag nag-base ka doon sa structure nyo. Para malaman ko ano yung two-way tsaka one-way. So, ito yung mga reference. Tapos, base shear calculation. So, ito auto-calculation din. Lalagyan nyo lang yung seismic weight ng structure na makakalculate dun sa SCAD output. Tapos, mag-auto-calculate na siya at yung makukuha nyo yung base shear. Tapos, ibabangga nyo siya dun sa result sa SCAD. So, yan. Magiging dapat tama siya. Dapat same. Tapos, i-verify nyo siya kung okay or not okay. Kung same siya. So, kung not okay, so may mali dun sa ano. Then, drift. So, ito yung bagong inad ko sa Excel natin. Nung una kasi yung calculation lang natin is hanggang dito lang. Kasi nilalagay lang, ang input lang siya sa SCAD. 0.042. Ito. Ngayon, nilagyan ko na siya ng check natin doon sa yung sa result ng SCAD. So, ito yung mga ilalagay nyo. Ayan. Based po sa result ng SCAD. So, i-ano ko na lang mamaya. I-explain ko na lang. Ayan. So, ito yung reference. Then, ito. So, wind load reference 1. So, reference lang yun. Then, ito yun na yun sa may wind load reference naman natin. Yung part 2. So, ito na ano lang to. Nilalagay ko lang. Para hindi na ako mag-edit nung sa kulay ng cell. So, para isa lang din yung kulay na para di mo nahanapin yung kulay. So, yan. So, dito natin yan makikita sa parameters. So, since ito lang naman yung gagamitin natin. Sa auto-calculate na yan, pupunta na yan punta dito. So, mean roof height is 6.31. So, 6.31. So, lampas na siya sa 6. So, dito na siya papatak sa 7.5. So, 1 ang magiging exposure factor natin. Since ano nga yung ano natin is B. Exposure B tayo. So, ayun. Automatic naman siya pupunta dito. Nakakalculate na rin siya kasi. So, sa roof slope, 4.64. So, dito tayo. Yan na area. Kasi roof 0 to 7 degrees, yan tayo titingin. Then, 220, yung wind. So, meron lang dito is 200 saka 250. So, since hindi tayo pwede doon sa 200, since para pagka nag-200 tayo, medyo mababa na yun. So, doon tayo sa 250 na. Para may allowance din tayo.
Nagiging conservative yung design natin dito. Then exposure bit tayo. Yan. Ngayon, para makuha yung mga data dito, para ma-check natin. So, explain ko muna dito sa mga condition na to. So, dito, need daw natin is yung horizontal dimension. So, list. So, dito kasi natin ay, ang pagkakatanda ko is 9 by 8 to. So, yung 8, yung list horizontal dimension, yun yung kukunin natin. So, 8 meters. So, mag-auto-calculate na rin naman yan. So, nag-burn daw is 0.9. So, yun yung letter A natin. So, ito yung magiging F kung saan natin i-apply yung zone na pinakamalaki. So, dito is 2A. So, puntahan lang muna natin yung yung dito. Yan. So, monoslope kasi yung natin, structure. Ito. So, base dito, yan. So, yung effect kasi ng natin, ng purlins at ng truss is ito. So, kung purlins tayo, ang effect nun is 2, 1, 2. Ito. 2, 1, 2. Kung truss naman, ito yung effect niya. 2, 1, 2 din. So, mangyayari, yung 2 natin, so, yun yung pinakamalaki kasi. Yun yung zone 2 natin. Ngayon, ang niya, effect niya, yung effect nakalagay dito is 2A. Ayan, 2A. Tapos, dito din. Ayan, 2A. Ayan, 2A. So, ang gagawin natin dyan, pagpunta tayo dun sa since 2A daw, so, yung A, iti-times lang natin sa 2, so makukuha natin. So, ang A, nakuha na natin yung A 0.9. So, ang value niya is 1.8. So, yung distance nun, is 1.8. Magkabila. So, yung gitna na the rest is yun doon apply itong zone 1. Itong zone 1 na to. Yan, zone 1, zone 2. Ayan. Tapos, ngayon, so, para makuha natin tong value na to, so, check natin doon. So, purlins effective area daw natin is 0.66. Purlins area, 0.66. So, dito sa effective area is 1 lang meron. So, doon na natin siya So, medyo conservative pa yung sign. So, ito siya, 0.84 tsaka negative 2.08. So, yun yung, lahat ng mga 1 dyan, yun yung value niya. So, zone 1, 2, 3. So, ang natin is 1. Yung area. So, kunin niya lang yan. So, auto-calculated na naman yan. So, makukuha niya na yan pusa dito. Yan. Tapos, sa truss naman, itong 9.74. So, 9.74. So, meron lang dito is 9.5. So, yun na yung kukunin natin. So, since ito na yung pinakamataas. So, lahat ng mga 9.5 dyan, yan yung value na kukunin natin. Dun sa 250 na wind speed. So, ayan. Auto-calculated na rin yan. Nakukuha na rin yan dito. So, since nakuha na natin, so, ayan na yung value niya. So, ayan na lang natin yan. I-input sa STAAD. Yan. Tapos, next natin is yung load combo. So, yan, meron na naman yan. Kung wala pa kayong auto-load combination, so, i-apply nyo lang to. Yan din yung reference niya. So, yan. Balik tayo sa loadings dun sa purlins. Kasi, start na natin sa purlins. So, purlins.
And sa purlins, ito na. Bali, ang purlins natin is may distance na 1.1 daw. Since ito yung truss. Kung saan nakaposition yung truss natin. So, yung properties natin is 50 by 100 by 1.5 mm. So, yun yung natin. Then, ayan, well, okay naman tayo sa space bearing support. Tsaka, ayan, loadings na tayo. So, yung dead load natin is 0.11. So, saan ba siya nakuha? So, ito yan. Sa dead load. Ayan, remember load. 0.11. So, dito, 0.11 lang siya. Then, yan, magiging negative 0.11 kasi downward yung effect niya. Then, itong live load, so negative 0.36. So, dito yan sa live load. Ito yan, 0.36. Then, sa wind WL1, so negative 0.5. Saan ba natin na nakuha siya? So, doon na siya sa may wind load part 2. So, ito na yan. So, ito, dito, hindi na natin gagamitin itong 1.8 meters na to. Since pareho naman siya ng value. So, apply nyo na lang siya sa whole structure. Yan, kaya naka-apply lang sa whole structure. Then, sa WL2, yan. So, nandito na yung apply nung 1.8. So, negative 1.25 sa zone 1. So, yun yung gitna. Pero, ang iyan muna natin focus is yung zone 2, yung 2.09. So, sabi doon is 1.8. Ito is 1.1 lang. So, ang ginagawa ko na lang dito para di na ako para mag-edit nung para mabilisan lang din. So, yung sumunod na member na. So, 1.1. So, parang bali siya. Bali 2.2 meters na siya magkabila. So, okay lang yun para maging conservative yung design mo. Kinaya niya yung na yon, yung load na yon. Ibig sabihin, mas malaki yung capacity pa nung nung member mo. So, ayun, in-apply ko siya sa magkabilang dulo. So, 2.2. Tapos, 1.25, yung the rest na yun. Then, i-apply mo na lang yung mga load combination. Tapos, yun, analysis. Tapos, analysis command. Ayan, print. Tapos, post-analysis, define commands. Tapos, lagay mo yung mga load list natin. Ayan, tapos sa design, tapos skill. Tapos ang ginagawa nyo dito is AISC 360-10. Then ito na yung mga yan natin. So define parameters, method, and LFRD. LFRD tayo dito. FYLD is 248,000. Ayan, 248,000. Yan. Tapos add nyo lang yan. Tapos track is 0 lang tayo. Yung hindi minimum details lang tayo. Kasi para di sobrang dami nung data. Then, yon commands. So, check code, tsaka check off lang tayo. Kasi pag okay na yan, ay assign to area nyo na yan, assign to structure nyo na yan. So, run analysis lang kayo. So, dapat wala tayong ma-encounter na fail.
Ayan, so zero errors, zero warnings. So, check natin. So, lagi yung ginagawa dito is find, tapos fail. So, find all natin. So, wala naman siya. So, ayan. Ito yung mga, kumbaga, ito yung result. Then, sa skill take off, so, ito yung kukunin natin. Itong weight ng purlins. So, 0.219. So, ngayon, ito yung punta tayo doon sa load. Dito sa dead load. So, ito yung 0.219. So, yan yung weight na ng purlins. So, okay na tayo sa purlins. So, next naman natin is yung sa truss. So, sa truss, ito. So, ganito yung truss ko dito kasi yung ano ni client is ano lang siya, rafter type. So, tubular. Tubular yung pinapagamit. Diyan, ito lang yung magiging parang pinaka-truss natin na naka-slope. So, dito hindi ko na siya in-slope kasi ganoon din naman yung magiging result niya. Minimal lang yung difference. Ngayon, so ito yung distance niya. So, ayan yung mga distance na yan, ayan yung mismong nasa roof beam. So, ito, ano siya, tag dito, naka-overhang. So, dyan ko na siya nilalagay. Ngayon, based dito, yung properties natin is 50 by 150 by 1.5 mm. Based ko sa plan. Ngayon, specification at support. So, okay na yan. Dito na tayo sa loadings. So, sa dead load natin is 0.21 at 0.05 ang nakalagay dito. So, saan ba siya galing? So, dito siya sa dead load na do for trusses. So, yung effect ng proof sheet tsaka effect ng purlins. So, 0.21 tsaka 0.05. Ayan. Tapos, bali dito, di ba meron siyang effect no ceiling, finish, tsaka yung MEP. So, di ko na siya sinama. Kasi based sa concept ng ano niya, hindi naman uh, hindi naman nakatugtong sa truss yung ano niya, yung ceiling tsaka yung mga ano niya, electrical plumbing niya. So, di ko na siya sinama. Di ko na siya, dapat kasi yung effect na nandun siya sa may ilalim. Kadalasan kasi may ganyan pag yung truss ay yung naka-angle bar. Since tubular to. So, hindi naman dun kakapit yung ano natin. Sa beam, sa roof beam mismo na. So, hindi na natin sinama. So, next natin, live load. So, 0.66. So, ito lang yun. Ito. Ayan. Diyan natin siya, yan yung i-apply natin. Then, next natin is itong sa wind load 1. So, negative 0.74. Saan ba natin yung nakuha? So, punta tayo dun sa wind load. Reference part 2. So, sa trusses na tayo. So, ito na yan. Ito yung na nakuha natin. Ayan. So, sa wind load 1, ito. So, since, same value sila, so, hindi na natin i-apply yung 1.8 meters na yan. So, apply lang natin siya sa full structure ulit. Then, sa WL2, so, ito na yung ma-apply ng 1.8. So, dito, ayan, inano natin siya. So, 2.48 sa magkabila ulit. So, hindi nyo na masunod yung 1.8 na eksakto, basta sobra siya. Okay lang yun. Pero kung kulang, so, kailangan nyo talaga yan, idugtong pa.
magdugtong pa kayo kung hanggang saan yung member. Then, yung gitna, yung the rest is 2.09. So, yan. Tapos, i-ano nyo lang ulit itong mga load combo. Analysis ulit. Tapos, no print. Tapos, post analysis. Add nyo yung sa define commands yung itong ano, uh, load list. So, yun lang naman yung need. Tapos, punta na kayo sa design. Tapos, still, current code natin is AISC 3060-10. Tapos, ayan, i-ano nyo lang uli yung define parameters natin. Yung sa method, tapos FYLD, tsaka yung track. Tapos, sa commands naman natin, create code, tsaka take off lang. Tapos, apply nyo ulit dun sa whole structure. Then, run analysis. Tapos, yan, zero error, zero warnings. So, ano na ulit tayo, check na ulit natin. So, ganun ulit, find, tapos find all. So, zero naman. So, still design. So, okay naman siya. Pass nga talaga siya. Then, ito yung mahalaga. Still take off. So, 0.402 yung ano natin, trust 0.042. So, punta tayo dun sa loadings. So, 0.042 daw siya. So, ayan. So, since okay na to, nakuha na natin yung Perlins sa trust natin. So, makukuha niya na yung, makakalculate niya na yung roof framing natin. So sa roof framing, tapos ceiling, MEP. So, yun yung mga need ni roof beam. Makukuha natin yung roof load natin. So, pag nakuha na natin yung roof load na yan, hindi pa yan yung i-apply nyo sa lahat. So, yun nga, yung in-explain ko kanina na mga tributary area kung saan siya ma-apply. So, yan yung mga need natin. So, inner 1, inner 2, tapos outer 1, outer 2. Tapos, ito yung mga value nila. Yan. Yan yung i-apply sa STARD. So, yan. Okay na tayo sa truss. So, next natin is yung ano, sa frame na tayo mismo. So, ito yung frame natin. So, yan. Yan yung frame natin. So, medyo irregular shape siya. Yan. Regular shape. So, ito yung members niya. So, 0.4 by 0.25 yung columns niya. So, sa tie beam naman, 0.4 by 0.3. So, then sa main beam natin, saka yung roof beam is 0.4 by 0.3 din. Then, dito naman sa material properties. So, ito naman, ito naka 21 megapascal lang tayo dito. So, which is 3,000 PSI. So, specification, naglagay tayo ng release. Tapos, concrete crack. Ayan, yung 0.7 para sa columns. Tapos, 0.35 sa beams. Tapos, yung ito, para sa roll diaphragm rigid niya. Rigid frame. So, dito natin nagamit yung value dito. Ito. Para may auto-calculation na tayo nun. Ngayon, so okay na tayo sa specification. The support natin is pin. Then, sa definitions, so wind definitions. Tapos, sa reference load. So, sa reference load natin, meron tayong self-weight. Tapos, itong 7 na member load, 7 kN. So, saan ba to? Ito yung effect nung sa ground floor, yung exterior wall, 2.7. So, hindi na ako naglalagay ng ano dito, ng para dito sa
ground floor. Since so nagkikerry naman nun is yung ano na, lupa na rin halos. So natutulungan niya ngayon. So dito kasi hindi nako-consider yun eh. So kaya hindi ko na siya sinasama. So yan, 0.7 yung ano natin, yung exterior. Tapos 6.71 yung interior wall. Tapos yung sa floor naman natin, ayun, so 5.21 floor load. Ayan, 5.21 total floor load natin. Then, ayan, sa balcony, ayan, 5.21 din. Tapos ito na yung sa may ito na yung application no sa roof beam load. So dito nakalagay is 1.97. So inner 1, inner 2, 2.1. Inner 1, inner 2. So ito yung inner 1, 1.97, 2.1 inner 2. Then 1.01. So yun yung outer 1. So ito yan, outer 1. So outer 2, 1.15. Ayan. Ngayon, sa ano naman tayo, live load. So, basic floor load. Ayan. Kanina mo natin. Basic floor load, 1.9. So, ito yan, basic floor load. Tapos, so, since nga yung restroom, so, kasama rin 1.9 na rin. Ang may hiwalay lang natin is yung balcony. So, 2.9 kasi ito. Yan, base dito, 2.9. Then, yan. Balik na ulit tayo dun sa roof beam. So, yan. Inner 1, 1.44. Inner 2, 1.54. So, yan. 1.44, 1.54. Tapos, yung outer 1 saka outer 2, 0.74 saka 0.84. So, ito yan. 0.74 saka 0.84. So, okay na tayo sa reference load. So, sa seismic naman tayo. So, end natin ito. So, ang zone natin is 4. Importance factor 1. So, ang redundancy natin is 8.5. Pareho. Tapos, soil profile natin 4, which is yung SD. Tapos, near source factor 1, pareho. NA tsaka NB. So, ito yan. Tapos, yung CT, 0.0731 para sa concrete frame. Tapos, i-apply lang natin yung sa reference load, dead load. Kasi lagay na lang dito yung mga seismic load cases. Ayan, seismic load cases, X at Z. Tapos wind load cases, the X at Z. Ayan, kaya na lang natin. Ayan. Tapos dead load, lang yung reference dyan. Tsaka live load. Tapos yung mga load combination. Tapos, ayan, okay na yan. Tapos analysis na. Analysis command, no print. Tapos post-analysis para dun sa load list. So, ang ilalagay lang dito is yung 48 to 59. Yun lang kasi yun sa drift. So, yun lang ilalagay natin. Tapos, story drift. So, 0.0042. So, yun yung nandito sa calculated 0.042. Tapos, yung sa DIA CR is yung center of rigidity. So,
So, add nyo lang uli yan. So, ito yung tatlo. Tapos, meron pang isa miscellaneous. So, pure diaphragm natin. So, yung check soft story. So, ang gagamitin na code is ASCE 7 05 10 16. So, okay lang din yan. Tapos dito, hindi na ako design kasi dito sa SPAAD. Dinidesign ko siya sa RCDC. So, iraran na lang natin to. So, yan. Zero error, zero warnings. So, check lang natin. Tapos, ganun ulit. Find, fail. So, wala naman siyang error. So, sa pure diaphragm natin. Ayan. So, ito yung na parang pure diaphragm natin na rigid. Tapos, soft story. So, okay naman siya. No soft story detected. Tapos, ito yung sinasabi ko na i-check natin dun sa base shear. So, ito yung weight ng structure. 1698.37 kilonewton. So, lalagay mo lang yan dun sa base shear calculator. So, ayan, ito, nandito na siya, seismic weight. Tapos, auto-calculation na siya. So, ang nakuha is 219.79. So, ibabangga mo siya dun sa result sa STAAD. So, ayan nga, 219.79. So, same naman siya. Ibig sabihin, tama yung na-verify mo. So, i-note mo lang kung same ba siya. So, since verified naman natin na same, so okay yung note natin. So, if hindi, not okay, aayusin mo yun. Then, yan. So, okay na tayo dito. So, story drift naman. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na so, dito naman wala naman tayong fail based na sa search natin. So, ito yung medyo hindi ko pa kasi siya naayos dun sa Kasi dito, pag kakopy natin siya, ayan, buo kasi siya, hindi yung parang itong isang column na to lang. So, pag kinopy natin siya, hindi naman siya nakakopy ng buo dun sa sa baga nagiging table. So, anong nangyayari, minamanu-manuhin mo pa siya. So, yun lang yung medyo hassle dito. Mamanu-manuhin mo pa siya. I-input dito sa mga table na to. Kasi ito, nilagay ko lang to para malaman kung saan yung source niya, kung page. Tapos, ayun, lagay nyo lang dito yung story height niya, kung anong height. Then, ayun, mag-auto-calculate na siya kung pass or hindi. Same lang siya dun kung nag-pass siya dito, at nag-pass din sa mabe-verify natin na tama. So, sa load naman nito, ito yung sa load case. Ito yung medyo parang pwede natin i-disregard na lang. Kasi, ang kinukuha niya kasi dito is yung max. So, minsan magkaiba yung max nung bawat average displacement at yung drift. Depende sa direction. So, minsan yung 50, yung load 50 yung mataas dun sa X, sa average displacement. Tapos dun sa isa naman, yung 52. So, ito pwede natin disregard na lang siguro ito. Ayan. So, ayan yung pan-check natin. Ito yung bagong in-add ko. Tapos, sa DIA-CR, so ito yung center of rigidity. So, ito yung center of rigidity sa floor 1, 2, and 3. So, yan. Okay na to. Okay na yung natin. So, yan. I-design na lang siya sa So, di ko napakita dito yung yung dinesign siya sa CDC kasi medyo, yun nga, sa lang naman tayo sa application lang nung Excel doon sa STAAD. So, papakita ko na lang yung mga result.
So, ito yung ano natin. Ito yung pinaka-content nung structural analysis. So, ito yung design criteria. So, yan nakalagay yung mga uh, tawag dito. Yung reference, material strength, design loads, live load, earthquake load, wind load, nung structure natin. Mga data. Then, ito, yun yan. Yung pangalawang nilagay ko dito is yung data na ni-field box. Ayan. Tapos, next is yung sa Perlins. Perlins, Perlins na report. So, galing din siya kay STAAD. Then, Perlins output. So, ito naman yung sa result niya na mismo. So, ganoon din sa taras. Perlins report, tapos Perlins output. Then sa frame, so meron din siyang report. Tapos meron din siya nung output. Yan. Then, yung sa RCDC, ito na yan, sa footing design. Ito yung magiging niya. Mga size, tsaka yung reinforcement niya. Tapos column, design summary. And then sa beam, so lahat na to. Tie beam, main beam, tsaka roof beam. And then sa slab, itong ano na to ay slab on grade. Itong design na to. Then suspended slab para sa second floor. Then ito ano lang naman to. Para doon sa drafter nung client. Ginawan ko lang siya. So yun lang naman yung uh, yung way para may transfer yung load inputs natin dun sa STAAD. Then ito naman, binigay ko lang ito para may reference kayo kung ano yung mga contents ng structural design analysis natin. So yun, kung wala pa kayo nitong Excel natin, so message lang kayo sa natin, sa TikTok ko para mag-avail nitong Excel natin. So yun, pag may update naman dito, so nagpo-post naman ako. So kung naka-avail na kayo nito, yun, punta lang kayo dun sa G-Drive access na shinare ko sa inyo para ma-download uli yung file. So wala namang additional fee yun. So kung wala pa kayo hindi pa kayo nag-avail nito, so yun, message lang kayo sa TikTok ko para ma-avail nyo to, tapos lifetime access naman yung nito. Yan, yun lang.